Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Ito naman po pag-usapan natin. Team China Duterte, ibabasura ng mga kabataan. Bakit ho? It is actually a trend. Trend po yan, hindi ho ba? Maestro Paul TV, yan, isang music professor. Professor sa Baguio. Yan po si Maestro Paul TV. Yan. Nako, maraming salamat po. Salamat sa appreciation. Yan. Ngayon, pag-usapan na natin ito. Tingnan nyo ha. Alam nyo ho, meron pong nasa 20 million Gen Z voters, okay, na inaasahan po sa darating na 2025 election. So gaano po kalaki yan ang maghahati-hati po sa boto. At ito pong 20 million na ito, yung mga kabataan, nako, ayon po roon sa latest na survey na lumabas, alam ko, ano to Pulse Asia ata ang gumawa nito. Pero sabi rito, CSI Center for Studies, Center for Studies Initiatives. Okay. So, ang lumabas po sa kanila, sa preference nila, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong, Abby Binay. O, di ba? So, mga kabataan talaga na-appreciate si Abby Binay na kabilang sa aking initial na listahan. Kasi talaga namang maganda ang nagawa niya sa Makati, malayong-malayo sa performance, 'di ba, at behavior ng mga kapatid niya. Yan. Ngayon, ito si Ping Lacson, Brosas, Pia Cayetano, yung masamang espiritu, si Luke. Alam nyo, ito kung hindi nagpakita ng kulay ito nung nakaraang eleksyon, nako, nanalo na ho sana to, naging senador na to, si Luke Espiritu. Naisingit ito. 'Di ba? Marami nagkagusto sa kanya kasi yung talino, abogado. Kaso komunista pala, natakot yung mga Pilipino. 'Di ba? Mga tao. And then Franz Castro, Soto, Leo de Guzman, and si Abalos po, yung panghuli. 'Di ba? Pareho sila ni Binay. Na kahit sa mga kabataan, na-appreciate. Ganun din etong si Ping Lacson sa mga kabataan. 'Di ba? Then Tito Soto, yan, yung mga talagang tumatak na sa isipan ng mga kabataan. So, regardless kung ano man yung may mga komunista ritong nakasali, mga kapatid, o may sosyalista, ito po, nagpapakita po ito ng laos na po kasi nung panahon po ng 2016 national election, marami hong kabataan ang bumoto po kay Duterte. Okay, noong 2022, marami rin hong kabataan ang kabilang sa nagsilid sa basurahan sa 8 Diretso. At ngayon, ito pong Team Duterte ang kanila pong isushoot naman ngayon sa basurahan. Okay, ito naman ho yung sa mga party list. Okay, party list naman. So, itong survey pong ito, kabuang survey na yan, ginawa po ito ng November 15 hanggang December 6. Okay, so nangunguna, Kabataan Party List, Akbayan Party List. Ito, mga komunista yan. Ito, bayan muna. Ito, sosyalista ito. Yan, ito, komunista rin yan. Itong ACT, the Teachers Party List, ito po, komunista rin yan. Ito, Liberal Party ito. Yan, mamamayang Liberal Party List. Kila Leila de Lima. So, si de Lima hindi tumakbo pagka-senador, dapat ginawa niya ngayon, sila ni Trillanes. Kasi nga po, yung because of fear na matalo lang sila dahil matindi ang pagsira sa kanyang pangalan na ginawa po ni Duterte. Okay rin naman, maging congresswoman siya. And then, bayan muna. Yan, hindi po dapat iboto yung mga komunista na yan. Alam naman po kasi natin na ang pondo, mauuwi lang ito sa pambudget ng mga NPA sa bundok. Diba? And then Tingog, yan, Sinirangan Party List, yung speaker, kila Yeda. Yan, Tingog Party List. And then, eto ho ang nakakagulat mga kababayan. Batang Quiapo Party List. Anak ng putya naman talaga mga Pilipino. Mga kabataan, bakit naman Batang Quiapo? Anak ng putyang naman Baka ho sa susunod dito, ang mga pangalan na ng party list natin, may Pornhub na. May Playboy na. Ang kinakatawan,
sektor ng mga manyakol. Diyos ko po, ano? Batang Quiapo party list. Sus Mariosep. Tatanungin ko nga si Mrs. mamaya kung iboboto niyo ba ang Batang Quiapo party list. Okay, and then ACT CIS party list. So nagtapat yung dalawa. Etong ACT CIS party list, ito yung sa mga Tulfo. Okay, yan. Kaya nga, buong angkan halos ng Tulfo, pwera yung mga tuta, yung mga aso, nasa, ngayon, nasa Kongreso. 3 seats sila dyan sa ACT, CIS. At dyan, naisingit din, ito hong si Erwin Tulfo. Pagkatapos diyang hindi makalusot, dyan doon sa DSWD bilang secretary. And then, ako, Bicol Party List, yan, kila Jill Bongalon, at saka yung inaaway ni Sara na sabi niya, ang budget ng Pilipinas ay nasa kamay. Ito ni, kalimutan yung pangalan ng congressman na yan eh. Pero, yan, dito sa sa Bicol. Okay. Solid North Party List, MPBL, ito mga taga-norte yan eh. 4-piece Party List, yan, Bicol Saro Party List, Sagip Party List, Marcoleta, yung party list niya. Ngayon, kandidato ang Sagip Party List. Pag si Marcoleta po, na kandidato ngayon pagka-senador, ay natalo sana, babalik lang po yan dyan sa Sagip Party List. Okay? Sagip Duterte Party List. Dapat ang ginawa na nilang pangalan. So, alam niyo naman, hindi natin buboto. Okay? And then, etong TGP Party List. Yan. Eto pa. Although, matagal-tagal na po itong party list na to. FPJ Panday Bayanihan Party List. Ay, ilang buhay ito. Trapong-trapo. Yung isa, yung isa Batang Quiapo. Ito namang isa, FPJ Panday. Ay, nako. Ito, Duterte Youth Party List. Yan. Ibig sabihin daw ng Duterte Youth, duty to empower the Republic Youth and enlightenment of the Youth Party List. At kabataan daw po, youth sector ang nire-representa nila. Ang tanong, bakit iisang panukalang batas lang? Hindi pa naging batas. Sayang ang sahod, di ba? 300,000 yata a month ang sahod nito. Ay nako. Pero obviously, hindi po ito nagsisilbi for enlightenment of the youth. Bagkus nagsisilbi sila to protect the Duterte. Sinasabi dito nung lalaki na ni Cardema na Marcos loyalist daw sila. At sa UP, ang totoo, hindi po nila pinaglalaban si Apo Lakay doon para po sa kapakinabangan nito. Kung hindi, para sa magamit nila na makilala sila. Diba? Kaya yan, naging congressman. One Rider Party List, si Colonel Bosita. Yan ang One Rider. At saka, ang isang kasama nito, yung magaling pong gwapong abogado. Abogado to, alam ko eh. Si Rods Gutierrez. 2 seats sila sa itong current Congress natin. And then, ang susunod is ang kasangga, yung angkas po ito, rider. Yan. Okay, yung may-ari yata yung first nominee rito. Hindi ko pa natatanong kay Chia. Diba? Okay, so yan po. So, ito po mga kabataan po, ang sinurvey dito. So, dito maliwanag, wala ni isa na mga kampo ni Duterte ang nakapasok. Okay? Agimat party list, wala, hindi nakasali. Wala ho dyan, hindi ho dyan nakasali. Kay Saldi ko yung ako Bicol party list. Ito. Ki Saldi ko. Lang iya. Ang pera ang pondo ng bayan na kay Saldi ko. Isang kongresista. Bumaniwala pa ako, sinabi niya nasa DBM.